maaapektuhan din yung textile industry kasi tsaka sinulid. Kasi yan yung mga inputs na kinakailangan pagbubuo ka ng mga apparel. So yun yung una. Opo, sa makatwid Doc, yung bagong taripa ng Amerika dito nga sa copper natin ay hindi ganoon kalaki yung magiging epekto sa kabuuang industriya po ng copper ng Pilipinas. At sabi mo nga, marami pang mga bansa bukod sa Amerika ang tayo ay nag-export nga ng copper. At ang mga pangunahing merkado ata, kung hindi ako nagkakamali, karamihan ay dito sa Asia, tulad ng China at Japan. Pati South Korea din, Jade, no? So yan yung mga malalakas na konsumo ng mga metals na yan, including copper. So marami pang markets, Jade, hindi lang naman Estados Unidos. Bagamat malaking customer nga ang Estados Unidos, but nonetheless, marami pa namang ibang bansa na pwede nating puntahan, ano? At makipagkalakalan para mapunan, no, yung mawawala if ever as a result ng taripa. Ngayon, Jade, may mga bansa kasi na meron tinatawag na comparative or absolute advantage in terms of trade. So ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin ng comparative or absolute advantage, ibig sabihin yan, yung mga bansa na sila yung merong mga kakayahan or sila yung merong resource na yon. So kagaya ng kaso ng copper, Pilipinas ang isa sa mga bansa na maraming copper resource. No? So ibig sabihin, from the point of view of the United States, limited lang yung mga bansa no, na pwede nilang pagkuhaan ng copper, including the Philippines. So that alone is a leverage already. Pwede na natin gamitin leverage yan with the United States para makakuha tayo ng mas magandang trade deal. No? So ang nararapat dito, Jade, talaga is ma-identify ng ating mga negotiators ano yung mga pwede nating gawing leverage, no, or advantage natin going into these trade negotiations. Kasi may mga nagsasabi, Jade, no, na the Philippines is coming in from a point of weakness, no? Kumbaga mahina yung Pilipinas going into this trade negotiation. Ako naman, I beg to disagree kasi meron din naman tayong mga inherent na mga advantages, no? Na tayo lang yung meron or ilang bansa lang yung meron kabilang ang Pilipinas, at yan ay pwede nating gamitin yan as kumbaga parang bargaining chip natin yan, ano, sa pakikipag-negotiation. And knowing Donald Trump, si Donald Trump, yan ay kumbaga tusong negotiator yan. Ano? Kung nabasa ninyo yung kanyang libro na Art of the Deal, maiintindihan po ninyo doon. By the way, I'm not promoting the book in any way. No? But the thing is, kung mababasa po ninyo yung libro na yan, ano, makikita ninyo doon yung kanyang filosofiya, no, sa pakikipag-negotiation. At yung kanyang filosofiya ng pakikipag-negotiation, yan ang inutos niya dun sa kanyang mga trade negotiator. At siya mismo siya ang pumipirma at the end of the day, si Donald Trump. So, dapat itong mga ating mga negotiators na iintindihan din nila kung paano tumatakbo ang isip, no, ni Donald Trump, kasi makakatulong yun sa kanila in terms of getting an advantage, no, in terms of these trade negotiations. Opo, kung hindi ganoon kalaki po epekto sa kabuuan ng ating copper exports, itong bagong taripa ng Amerika nga po, Doc, papaano naman po doon sa 20% na taripa naman sa mga export product ng Pilipinas papuntang Amerika? Oo. Doon naman, kasi ang pinakamalaki natin talagang ine-export, Jade, sa US, hindi copper, it's electronics. No, yung semiconductors, yun ang pinakamalaki. In fact, more than 50% yan ng ine-export natin sa US is semiconductors and electronics. Now, yung mga product na yan, exempted na yan ngayon sa taripa. So hindi may separate line item yan, Jade. No? In fact, dahil nga ang US, nangangailangan sila yan, kasama yan sa kanilang mga strategic na mga inputs na ini-import, hindi yan kabilang sa taripa. So parang exempt yan sa ngayon. No? Ang talagang matatamaan ng taripa na yan, yung 20% na nabanggit mo, is unang-una yung ating garments and apparel sector, yung mga damit. Kasi marami tayong mga damit na ini-export sa Estados Unidos. Yan yung mga t-shirt, no, mga short, mga pantalon na tinatahiyan sa Pilipinas at ine-export na puntang US. And of course, by extension, maaapektuhan din yung textile industry kasi tsaka sinulid. Kasi yan yung mga inputs na kinakailangan pagbubuo ka ng mga apparel. So yun yung una. Ikalawang malaking matatamaan dito, Jane, is yung agriculture sector natin. Particularly itong sektor ng coconut. No? Kasi malaking in terms of agricultural exports, malaki yung composition dyan ng coconut oil. No, yung coconut oil na na-extract natin. So,
ine-export yan sa US, malaking ano yan, malaking industriya yan. So, yan yung mga nakikita ko na na maapektuhan, no? Dito sa taripa na ito. Now, coconut oil, isa tayo sa may pinakamalaking producer niyan. So again, that is a bargaining chip na pwedeng gamitin ng ating trade negotiators. Pwede rin yung gamitin as a leverage kasi nga iilang bansa lang ang nagpo-produce niyan, kabilang ang Pilipinas. So sa palagay ko, kung matino yung ating mga negotiators, nakakausap sa mga negotiator naman ni Donald Trump, sa palagay ko, we will be able to get out of this. No, although meron pa ring taripa, pero makikita natin na baka maibaba ito. No? So yun yung nababasa ko dito going in. No? And I believe si Marcos Jr. Jade bibiyahe sa papuntang Estados Unidos sa July 20th, kung hindi ako nagkakamali. Sa palagay ko, by that time, baka meron ng kasunduan between these two countries, between the Philippines and the United States by that time.